Stupid! Stupid! Ano ka ba? Master! Kunin mo ang gamot. Gamutin mo sila. Opo! Magandang umaga, ako po si Bernadette Sembrano. Impunto alas 10:30 ngayong umaga, nagsimula ang Metro Manila Earthquake Drill na inorganisa ng MMDA. Ito po ang pagsasadula ng mga posibleng mangyari at mga dapat gawin ng publiko at mga otoridad para po sa kaligtasan ng lahat sakaling maganap na ang pinangangambahang pagtama ng magnitude 7.2 earthquake o ang tinatawag na The Big One. Inaasahang 6 na milyong individual mula sa mga eskwelahan, simbahan, establishmento, mga barangay at ahensya ng gobyerno ang inaasahang lalahok sa earthquake drill.
Tumunog po ang sirena kanina bilang hudyat na nga simula na nga po ito. Nag-text blast ang NTC sa lahat ng cellphone. Pinatunog ang mga kampana sa mga simbahan at bell sa mga eskwelahan at nag-broadcast ng alarma ang iba't ibang istasyon ng TV at radyo gaya ng ABS-CBN Digital Terrestrial Television at DCMM. 45 segundo ang haba ng kunwari o simulated na lindol. Kabilang po ang Corazon Aquino Elementary School o ang dating Batasan Hills Elementary School sa Quezon City. Naroon si Doris Bigornia. Doris? Bernadette, 2 taon pre-practice ng mga mag-aaral dito sa isa sa pinakamalaking elementary school dito sa Metro Manila ang kanilang gagawin sakaling ang magkaroon ng malakas na lindol. Kaya naman walang kahirap-hirap na nakalabas ang mahigit 4,000 estudyante dito nang tumunog na nga ang sirena para sa shake drill. At dahil nga regular na isinasagawa dito ang earthquake drill, sinunod ng mga bata ang duck cover and hold at nakita natin kung paano maayos at kalmadong nagsipaglabasan ang mga bata sa kanilang classroom. Gaya ng napag-practice na nila, lumabas sila dito sa kahabaan ng Batasan Road, ang designated na open area. Dala rin nila ang saklob sa kanilang mga ulo, pananggalang sa mga maaaring magbagsakang bagay habang nagaganap ang lindol. 15 minutes mananatili ang mga bata dito sa labas ng eskwelahan. Pasok sa 15 minutes na yan ang inensayo din nilang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng mga sugatan. Para sa shake drill ay binarikadahan ang southbound lane nitong Batasan Road, pero sa oras na maganap na ang the big one, naatasan na ang mga opisyal at mga tauhan ng eskwelahan, gayon din ng barangay para pangasiwaan ang pagpapatigil ng mga sasakyang bumabaybay dito para maklear ang daan para sa mga batang magsisipaglabasan. Ang target ng eskwelahan ay makalabas sa loob ng 5 minuto ang lahat ng estudyante kapag nangyari na ang the 4 minutes. Mamaya, i-assess ng pamunuan ng paaralan kung time on target nga sila para sa all the way down. Pugasan ko na lang. Sa area, nandun ang ating kasamang si Johnson Manabat. Johnson? Sing along to the Mama mo? Ito ay dadali naman sila sa MOA o Mall of Asia Arena kung saan naghihintay naman ang mas karagdagang medical. Maraming salamat, Doris Bigornia. Isinasadula naman po sa Mega Mall sa Mandaluyong City ang senaryo ng mga gumuhong gusali. Naroon si Bettina Magsaysay. Bettina? Hi, Bernadette. Oo, tama ka, no? Yan yung isa lamang sa mga senaryo na gagawin dito sa Mega Mall. Bukod dyan sa gumuhong mga gusali, meron din po silang kunwaring nakulog na po silang ilaw. At iti-test nga yung response ng mga empleyado, pati na rin ng mga tenants kung paano sila lalabas o ligtas na makakaalis dito sa mall. Kani-kanina lamang kakatapos nga lang ng drill. Nagpa-alarma sila, tapos nagpagkaroon sila ng PA sound system kung saan nagbigay sila ng warning dun sa mga customers na nagsasagawa sila ng earthquake drill. Naging maayos itong drill na ito. Yung mga tenants sila nakapag-participate sila, pati rin yung mga customer. Pero Bernadette, meron pa rin mga ilang-ilan na parang deadma lang talaga. At pinagpatuloy yung kanilang pagkakain at saka yung kanilang pag-shopping. So ngayon ay maayos naman na evacuate, wala naman naging kaguluhan at naging mapayapa yung naging yung kanilang pagsasagawa ng drill. Naka-standby din yung kanilang mga disaster management at ngayon nga ay nagagawa sila ngayon ng scenario sa labas ng mall. Bernadette? Maraming salamat, Bettina Magsaysay, nag-uulat mula sa Mandaluyong. Ano naman ang mga dapat gawin kung sa mga gusali abutan ng lindol ang mga estudyante, lalo na yung mga nasa kolehiyo? Nasa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Maynila, si Pia Gutierrez. Pia? Tama ka dyan, Bernadette. Sa ngayon ay unti-unti na napupuno open area at evacuation area o na mangyari ang
pagyanig ng lupa. Na hudyat na nagsimula na itong Metro Manila Shake Drill. Pero hindi dito nagtatapos ang Shake Drill, Bernadette, dahil 11 senaryo ang kanilang isa-simulate ngayong umaga. Lahat pwedeng mangyari kung maganap ang the big one. Sama na ang sunog, pagsabog sa chemical laboratory ng paaralan, stampede at pag-collapse ng building at mga puno. Re-responde dito ang Bureau of Fire Protection, mga volunteer fire groups at maging mga volunteer student rescue communication group na kanina umaga pa ay naka-standby na. Bukod sa banta ng the big one, critical, Bernadette, para sa PUP Santa Mesa ang paghahanda. Lalo na at ang buong campus ay nasa liquefaction area dahil malapit ito sa ilog. Ibig sabihin ay posibleng bumigay ang pundasyon ng mga gusali dahil sa biglaang paglambot ng lupa. At yan muna latest dito sa PUP Santa Mesa, Bernadette. Maraming salamat sa iyo, Pia Gutierrez. Maging dito po sa compound ng ABS-CBN sa Quezon City, nagsasagawa rin ng earthquake drill. Bahagi po nito ang pakikiisa po at pagtuturo ng mga dapat gawin para sa magiging kaligtasan ng mga empleyado at pagtukoy sa magiging ligtas na daanan o maaaring takbuhan ng mga empleyado patungo sa ligtas na lugar. Sakali nga pong maganap ang the big one. Yan po yung mga empleyado ng ABS-CBN. Ang nakikita po natin, yan po ang open space dito po sa tabi ng ating main building at ng ating ELJ building. Lahat po ay nakikiisa para po dito nga sa Metro Manila Shake Drill. At ang mga kapamilya, paalala pong muli kung ano nga ba ang mga dapat gawin sakaling tumama ang malakas na lindol. Sa panahong kayo ay nasa loob ng gusali at iba pang istruktura, lahat po ay pinapayuhang mag-duck, cover and hold. Ang ibig sabihin, bumaba sa isang tuhod, magtago sa ilalim ng matibay na bagay at hawakan ito kung maaari. Kung nasa labas naman o isang open area, lumuhod din at siguraduhin walang posibleng bumagsak sa inyo.